Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito, na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawan ng ibang tao, ay nagkagayon sila. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin niya ang katabi ng magandang gabi. Tayo pong lahat ay nagtitipon sa misang ito ngayong araw ng Biyernes, araw na inilalaan po natin upang tayo ay magpasalamat, magpuri sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Senyor. Mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, tila binibigyang pansin at diin ng Panginoon ang kahalagahan ng kasal. Alam po natin na sa panahon natin ngayon, napakamainit po na usapin ito, ang diborsyo, ang paghihiwalay. Pero binigyang diin sa ating ibanghelyong napakinggan sa araw na ito, na ang pag-iisa ng lalaki at babae ay inilaan ng Diyos. At ang pagtitipan ng lalaki at babae ay kailanman nasa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit anumang kadahilanan,
ang paghihiwalay ay hindi nilalang ng Diyos. Pero wag natin bigyang pansin lamang ang paghihiwalay sa loob ng kasal. Siguro mas magandang bigyang pansin natin ngayong gabi kung paano natin mapapatibay ang ating relasyon sa ating pamilya, kung paano nating mapapatibay ang relasyon ng mag-asawa. Tandaan natin mga kapatid, na ang pag-aasawa ay isang desisyon. At kasama sa desisyon na gagawin natin sa buhay pag-aasawa ay yung tinatawag nating pangako. Di ba kapag ang lalaki at babae kinakasal, sila ay nangangako sa harapan ng Diyos. At ano ang kanilang pangakong ginagawa sa harapan ng Diyos? Na sila ay magsasama sa tuwa at lungkot, sa sakit at tuwa, hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Pero mga kapatid, ang pagsasama na ito na pinapangako natin sa Diyos ay dapat pinagdadasalan, pinagninilayan, at tunay na pinag-iisipan. Sa panahon po natin ngayon, tila napakabilis po ng lahat ng bagay. Minsan nga, nabanggit ko po sa inyo, magkakilala lang ngayong gabi, bukas kinasal na, sa makalawa, hiwalay na. Napakabilis. Pero ang pagsasama ay hindi lamang nagpapatungkol sa isang araw. Ang kasal ay hindi lamang nagpapatungkol sa isang araw na selebrasyon, kundi ang kasal ay nagpapatungkol sa pagsasama hanggang sa dulo ng inyong buhay. Kaya dapat, kung tayo ay nag-iisip na pumasok sa buhay pag-aasawa, dapat nandoon ang pagninilay, pagdarasal, at paglapit ng gabay sa Diyos. Pangalawang bagay, may mga pagkakataon na ang dahilan ng paghihiwalay ay hindi pagkakaintindihan. At mahalaga na sa bawat pagpasok natin sa relasyon, maunawaan at maintindihan natin na ang bawat isa hindi perpekto. Ang bawat isa may limitasyon. Ang bawat isa may kahinaan. Kaya nga pag nagkakasal po ako, kapag nababanggit ko ang bagay na ito, ang lagi kong halimbawang binibigay ay ganito. Sinasabi ko sa mag-asawa, baka mamayang gabi lamang, pagkatapos ng kasal, magsisi ka. Kasi yung misis mo, chismosa pala. O kaya yung mister mo, napakalakas pala maghilik. May kakulangan, may limitasyon, may kahinaan. Pero kung tatanggapin natin ang limitasyon at kahinaan, matututo din tayo na magpatawad. Ang nagpapaganda sa isang relasyon ay hindi ang pagkawala ng away at gulo, kundi ang nagpapaganda sa isang relasyon ay ang presensya ng pagpapatawad. Uulitin ko ha, ang nagpapaganda sa isang relasyon ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, away at pagtatalo, kundi ang nagpapaganda sa isang relasyon ay ang presensya ng pagpapatawad at pagtanggap sa kahinaan ng isa't isa. At panghuli, ano ba ang pundasyon ng isang relasyon? Mas magandang tanungin,
Sino ba ang pundasyon ng isang relasyon? Hindi lamang ang pagmamahalan. Hindi lamang ang pagmamahalan sa isa't isa. Kundi ang pundasyon sa isang relasyon ay walang iba kundi si Jesus. Dahil kung ang pundasyon sa isang relasyon ay si Jesus, hindi ka na maghahanap ng iba. Kung ang pundasyon sa isang relasyon ay si Jesus, hindi mo na mapapansin ang kakulangan at kahinaan, kundi ikaw mismo ang magiging lakas ng isa't isa. Mga kapatid, hindi ho perpekto ang buhay pag-aasawa. Hindi ho madali ang buhay pag-aasawa. Pero baka sabihin ng ilan, paano ka nakakapagsalita niyan, Father? Wala ka namang asawa. Di ba? Pero sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, may mga taong hindi lahat tatanggap ng buhay pag-aasawa. Pero ang lahat, may kakayanang maging pundasyon si Jesus sa kanilang buhay. At kung may kahalagahan na ang pundasyon nila ay walang iba kundi si Jesus, may kakayanan din silang magdesisyon ng tama. May kakayanan din silang magpatawad ng kanilang kapwa. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng ugnayan natin sa isa't isa. Higit sa lahat, ipinapaalala ni Jesus ang kahalagahan ng pagtitipan sa harapan ng Diyos. Kahalagahan ng pag-aasawa. At ang kahalagahan ng pag-aasawa ay isang desisyon na pinag-iisipan, pinagdarasalan. Dahil ang bawat isa ay may kakulangan. At kung ang bawat isa ay may kakulangan, dapat ang bawat isa din may kakayanang magpatawad. At ang kakayanang magpatawad, nagmumula kay Jesus. Kaya mga kapatid, ipagdasal natin ang ating pamilya, ipagdasal natin ang ating mga magulang, ipagdasal natin ang mga kaibigan nating nagbabalak mag-asawa. Ipagdasal natin ang ating mga kakilalang may asawa. At para sa mga may asawa, ipagdasal ninyo ang isa't isa na kayo ay mananatiling tapat dahil kailanman nasa puso niyo si Jesus. Nananatili kayong tapat dahil ang pundasyon ng inyong ugnayan, ng inyong relasyon, walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.